Umaga ng May 5, 2009, galing sa gym si Christopher Coleman. Pag-uwi niya ng bahay, natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang pamilya. Dumating ang mga pulis at tiningnan ang crime scene. Kinausap nila ang padre de pamilya dahil umiiyak na ito at nasusuka na sa mga nangyayari. Ang unang rumisponde sa bahay ng mga Coleman ay ang kanilang kapitbahay na nagkataon na detective din sa kanilang police department. Ito ang unang pumunta nang hindi ma-reach ni Coleman ang kanyang asawa. Ang litong-lito na si Chris dinala nila sa police station para makapagbigay ng statement. Ang sabi niya, 5:40 na ng umaga nang umalis siya papuntang gym at panay ang tawag daw niya sa kanyang asawa para gisingin ito pero hindi sumasagot. 7 a.m. nagulantang ang kanilang mga kapitbahay sa nangyari sa mag-iina. Isang kaibigan ni Sherry nakapansin na maraming pulis sa harapan ng bahay ng kaibigan, kaya kagad niyang tinext ito, pero wala siyang natanggap na sagot galing kay Sherry. Sabi pa ng kaibigan ni Sherry na ang pamilyang Coleman, kung titingnan mo, ay mukha namang perfect ang kanilang buhay. Maganda ang pagpapalaki nila sa kanilang mga anak, magalang at matulungin na mga bata. 12 years na silang mag-asawa. Nagkakilala sila noong pareha silang trainee sa military camp. Nang sila ay magsama, si Sherry ay naiwan sa bahay, nag-aalaga ng kanilang mga anak. Si Chris naman ay anak ng isang preacher. Ginamit niya ang experience niya para makakuha ng trabaho sa kilalang televangelist na si Joyce Meyer. Si Joyce Meyer kilala sa buong US, pati na rin sa buong mundo dahil sa kanyang evangelical movement. Napaka-successful at napakalaki ng organisasyon na ito, pati na rin sa pinansyal. Sa sobrang sikat ni Joyce, palagi siyang pumupunta sa ibang bansa para sa mga conference na kailangan niyang atinan. Bilang isang head security ni Joyce Meyer, kaya posibleng merong gustong maging target si Christopher Coleman. 2008, nagsimula ng makatanggap ng death threat si Chris. Nung una siya makatanggap ng death threats, nireport niya kagad ito sa mga pulis. Ang mga death threats sa kanya ay naglalaman ng, "If I can get to Joyce, then I will get to someone close to her." Ganyang mga message ang nare-receive niya sa kanyang email. Simula nang i-report ni Chris ang mga death threats na kanyang nare-receive, ay nag-ikot-ikot na rin ang mga investigador sa bahay ng mga Coleman. January 2009, may nag-deliver ng sulat sa kanilang mailbox. Nakalagay dito, "Stop today or else. I know your schedule. You can't hide from me ever. I'm always watching. I know when you leave in the morning, and I know when you stay home." Kaya ang ginawa ng kapitbahay nila na detective, naglagay ng security camera na nakatapat sa bahay ng Coleman sa kanilang mailbox. Umaasa sila na makakakuha ng maliwanag na video kung sino nga ba ang nag-iiwan ng mga notes doon. Ang inala ng mga pulis na ang killer ay dumaan sa bintana at sinakal si Sherry at ang kanyang 2 anak. Kung ang murder ay dahil sa threats na natatanggap ni Chris dahil sa trabaho niya kay Joyce Meyer, lalawakan ng mga pulis ang paghahanap sa salarin. Nagsama-sama rin ang mga community sa pagkikipagsimpatya sa mga namatay. Sa investigasyon ng pulis kay Chris, tinanong siya kung meron ba siyang naiisip na pwedeng gumawa nito sa kanyang pamilya. Tinanong din si Chris kung alam ba niya kung paano namatay ang kanyang mag-iina. Ang sagot ni Chris, hindi naman daw sinasabi sa kanya ng mga pulis kung paano sila namatay. At sa parte naman ng mga pulis ay naghihinala sila kung bakit hindi ni Chris tinatanong kung paano namatay ang kanyang pamilya. Habang patuloy na ini-interview si Chris, walang nakikita ang mga pulis na interesado siya sa mga nangyari. Doon din nagtanong ang mga investigador kung may problema ba sa kanilang relasyong mag-asawa. Unti-unti niya ditong sinabi ang tungkol sa babae na nagngangalang Tara. Si Tara ay nagtatrabaho bilang isang cocktail waitress at kaibigan ng asawa ni Chris noong high school. Ini-insist ni Chris na magkaibigan lang sila, na na-meet niya si Tara dahil din kay Sherry.
Pinuntahan ng investigador si Tara at doon niya sinabi na hindi lang sila magkaibigan ni Chris, mas higit pa doon ang kanilang relasyon. Pinakita ni Tara ang kanilang mga pictures ni Chris, pati na rin ang mga emails nila sa isa't isa. Lahat ng impormasyong nakuha nila kay Tara ay sinabi din nila ito kay Chris. Si Tara at Chris 6 months bago maganap ang murder, nagkita sa kung saan naka-assign si Chris sa pagiging head security niya para kay Joyce Mayer. Nagpunta sila sa Hawaii at sa iba't ibang lugar. Pinabulaanan nito ni Chris na hindi daw niya iniisip na yun ay isang malalim na relasyon. Ang mga magulang naman ni Chris nagulat na meron siyang karelasyong iba, pero hindi daw magagawa ng anak nila na patayin ang kanyang pamilya. Naniniwala ang mga investigador na ang pakikipag-affair ni Chris kay Tara ang posibleng dahilan ng pagpatay niya sa kanyang pamilya. Pero wala pa silang mabigat na ebidensya, kaya pinakawalan din nila si Chris pagkatapos ng kanilang mahabang interview. Nagkaroon ng memorial sa subdivision kung saan nakatira ang pamilya ni Chris. Araw-araw ay nag-aalala ang mga tao sa kanilang lugar sa nangyari sa mag-iina. Nabalita na rin sa kanilang komunidad na mayroong ibang babae si Chris. Gusto nila na maaresto ito at mabigyan ng hustisya si Sherry at ang kanyang 2 anak. Dahil dito, na-pressure lalo ang mga pulis sa paghahanap ng ebidensya. Binalikan nila ang bahay at tiningnan nila ang bintana sa basement kung saan dumaan ang salarin. Hindi ito nakasara. Iniisip ng mga pulis na bakit hindi sinisigurado ni Chris na nakalak lahat sa kanilang bahay, lalo na nakakatanggap siya ng mga death threats. Pero iniwan niyang bukas ang bintana na posibleng pwedeng pasukin ng kanyang mag-iina habang siya ay wala sa bahay. Naalala niyo ba ang kamera na nilagay ng kapitbahay ni Chris na detective na itinutok niya sa mailbox para mahuli kung sino ang nagpapadala ng sulat? Nalikan nila at pinanood ito. Wala naman silang nakita na ibang tao na dumadaan doon o naglagay ng sulat sa mailbox. Naglagay din si Chris ng kamera sa kanyang bahay, pero nung hanapin na ito ng mga investigador ay nawawala ang recorder sa bahay. Lumabas na ang autopsy ni Sherry na pag-alaman na nakipaglaban si Sherry sa suspect. Nagkaroon siya ng black eye sa kanyang mga mata. Picture ng mga pulis ang katawan ni Chris na may mga kalmot sa kamay at braso, kaya lalong lumalim ang paghihinala nila rito. Sa video na ito, nang hingi ng blanket dahil nilalamig daw siya, pero ang totoo, gusto niyang itago ang mga kalmot niya sa kanyang katawan. Mapapansin na ang kanyang tinakpan ay may mga kalmot lang na area. Tanong din siya ng mga investigador kung saan niya nakuha ang kalmot sa kanyang katawan. Ang sabi ni Chris, nag-aayos lang daw siya ng bubong. Kuha naman ng mga pulis ang cellphone ni Chris na naglalaman ng mga censored na pictures at video nila ni Tara. Doon din nakita na pinag-uusapan ng dalawa na gusto nila ng anak na babae at mga plano nila sa isa't isa. Sa kabila ng mga ebidensyang ibinigay ng investigador, hindi pa rin naniniwala ang mga magulang ni Chris na kayang gawin yon ng kanilang anak. Tingnan si Chris ng mga pulis ng sulat kamay para ma-compare ang sulat kamay na gamit ang spray paint na nakuha nila sa loob ng bahay. Umalik kay Chris ang ginawa niya dahil sinabi ng eksperto na ang sulat kamay sa dingding ng bahay nila ay parehas ng sulat kamay ni Chris na ibinigay niya sa mga pulis. Sa wakas, pagkatapos ng 2 linggo ng pagkamatay ng mag-iina, inaresto nila si Chris Coleman, ang ama at haligi ng kanilang tahanan. Ang kinaso sa kanya ay first-degree murder sa pagpatay sa kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Binalikan din ng investigador si Tara dahil lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sa sobrang obsesyon ni Chris, nangyari ang krimen. Palagay ng mga pulis ay pinagplanuhan niya ng matagal kung paano mawala ang hadlang sa kanyang bagong relasyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nalaman din ni Sherry na mayroong ibang babae ang kanyang asawa. Nakita niya sa computer ni Chris. Nakita doon ni Sherry na ang babaeng kalaguyo ng kanyang asawa ay ang kanyang high school friend na si Tara. Pero hindi pa rin gusto ni Sherry na i-divorce si Chris. Naalala ng kaibigan ni Sherry na ang sabi sa kanya na kung ano man ang mangyari, ang may kagagawan lang nito ay walang iba kung hindi si Chris.
Pagkatapos ng ilang buwan, si Sherry at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay natagpuang patay. Panayam ng mga pulis na ang nag-push kay Chris na gawin ang pakikipaghiwalay niya sa kanyang asawa ay si Tara dahil sa mga nakolekta na mga ebidensya. Araw ng pagpunta ni Tara sa korte na para bang Hollywood star ang pagdating. Tumistigo si Tara na palagi silang nag-uusap ni Chris at pinagtapat ang pagmamahala nila sa isa't isa. Tinanong siya kung may plano ba silang magpakasal. Ang sagot ni Tara, kailangan daw munang mangyari ang divorce. Sa lahat na nangyari, si Chris Coleman ay humaharap sa death penalty. Sa korte, ang pinakamahalagang ebidensya ay ang oras ng pagkamatay ng mag-iina. Nagumpisa sila sa pagpunta ni Chris sa gym. Pinag-aralan nila na matigas na ang mga katawan ng biktima. Patay na ang mag-iina, 3:00 pa lang ng umaga. Ang sabi naman ng abogado ni Chris na si Sherry at ang mga bata pwedeng pinatay nung umaga ng 1 hour at 10 minutes pagkaalis ni Chris papuntang gym. Nalaman ng mga investigador na ang email na natatanggap ni Chris ay galing din sa kanya. Ginawa ni Chris ang mga death threats gamit ang kanyang sariling laptop. Depensa naman ng mga abogado ni Chris ay hindi sa kanya galing ang mga death threats na kanyang natatanggap. Inilatag nila ang mga ebidensya, walang DNA, walang ginamit sa pagpatay at walang eyewitness. Sa side naman na abogado ni Sherry, pinag-aralan din nila ang mga nakasulat sa dingding. Naniniwala sila na ang spray paint ay binili sa local hardware at may pirma ni Chris Coleman sa resibo. Depensa ng mga abogado ni Chris na hindi pwedeng hindi malagyan ng spray paint si Chris sa buhok kung siya ba ang gumawa at nagpinta nun, pero wala naman daw silang nakita dito. Pinakita din nila sa video na bago mangyari ang krimen ay nakikipaglaro pa ang ama sa kanyang mga anak. Nakita sa hukuman ang isang ebidensya, litrato. Naghahalikan si Chris at si Tara. Sa likod nito ay nakalagay ang date, October 21, 2008. Unang sabi ni Chris na nagsimula daw ang relasyon nila ni Tara, November lang. Pero sa picture na nakita, may date sa likod, October pa lang may relasyon na sila. Yun ang nakapagpabago sa desisyon ng hukuman. Napagdesisyonan ng hukuman na guilty si Chris Coleman sa pagpatay sa kanya mag-iina. Masaya ang mga tao sa labas na naghihintay sa balita. Habang buhay si Chris sa bilangguan, magdudusa. Guys, ang krimen na ito ay dahil sa sobrang makasarili, sex at kasakiman para gawin niya ang krimen na ito sa kanyang mag-iina. Thank you guys sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang video na to, click the like button and subscribe. Thanks!